Si Alex, isang simpleng babaeng tumutulong sa pag-aaral ng kanyang kambal. Ngunit dahil sa aksidenteng nangyari ay mapipilitan siyang magpanggap bilang si Erwin. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay nabundol ng isang truck ang kanyang kambal. Dahilan ng muntikan ng pagkawala ng isang paa nito. Dahil mahal ni Erwin ang pangarap niya, ay hindi matiis ni Alex na makita ang kambal na unti-unting nawawala ng pag-asa. Upang ipagpatuloy ang pangarap ng kambal, ay nagpanggap si Alex bilang isang lalaki sa pagkatao ni Erwin. Hindi naging madali para sa kanya ang kanyang ginawa, lalo na't sa unang araw pa lang niya ay binuli siya ng isang binata. Mabuti na lang at may nag-iisang kaibigan pala si Erwin, na palaging nasa tabi nito. Ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao ay hindi naging madali sa kanya, lalo na't lagi silang magkasama ni Rex. At sa bawat araw na ginawa ay may kung anong damdamin ang nabuo sa kanyang puso. Habang si Rex naman ay naguguluhan sa kanyang kasarian, dahil tila parang umiibig siya sa kapwa niya lalaki. At ang mas malala pa, ay kaibigan niya pa ito. At mas lalo lang siyang naguluhan ng isang araw, ay hindi niya mapigilan ang sarili na siilin ito ng maalab na halik sa labi. Hindi rin naglaon ay nalaman ni Rex na babae pala ang inaakala niyang si Erwin. Sa puntong yon, malaya siyang umamin ng nararamdaman sa dalaga. Ngunit paano nila ipagpapatuloy ang kanilang relasyon kung ang scholarship ng kambal ang magiging sugal? Pwede nga ba nilang itago ang kanilang relasyon at nararamdaman? Paano kung isang araw ay maging bulong-bulungan sila sa campus na mahahantong sa pagkapahamak ng scholarship ng tunay na si Erwin? Malalampasan ba nila ito o mapipilitan silang maghiwalay? Erwin, anong plano mo? Nanlulumong tanong ni Alex sa kakambal. Kanina pa niya pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na hindi makalakad dahil sa aksidenteng nangyari. Pauwi na si Erwin nung araw na yon na may ngiti sa labi dahil nalaman niyang isa siya sa nabigyan ng scholarship sa pangarap niyang paaralan. Ngunit habang binabaybay niya ang daan pauwi ay nahagip siya ng truck na nawala ng preno. Mabuti na lamang at hindi napuruhan si Erwin. Ngunit ang muntik na pagkaputol ng paa nito ang halos pumutol sa pangarap nitong makapagtapos. Ang isang paa ni Erwin ay sinemento at matagal na panahon pa para muli itong makalakad. Abot kamay na ni Erwin ang diploma ngunit parang malabo na itong mangyari. Sa mga mata ni Erwin ay nakikita ni Alex ang kawalan ng pag-asa. Huwag mo na akong isipin, Alex. Pumasok ka na sa trabaho mo. Ayos lang ako. Sagot nito at pilit na pinapasigla ang boses. Pero paanong pangarap mo? Hayaan mo na. Kapag gumaling na ako, magtatrabaho na lang din ako katulad mo. Tama na ang sakripisyo mo para sa akin. Itinapon mo ang pangarap mo para sa akin, Alex. Kaya hindi ko na kayang maging pabigat pa. Sagot nito. Bagaman masiglang boses ni Erwin ay ramdam ni Alex ang lungkot nito. Kilala niya ang kanyang kambal at wala itong ibang dahilan kung bakit ito patuloy na lumalaban sa buhay ay dahil sa mga pangarap nito. Tutuparin mo pa rin ang pangarap mo, Erwin. Bigkas niya. Sa pagkakataong to ay walang pigil na lumuha si Erwin. Kahit anong pilit nitong pasiglahin ang boses, ay hindi na nito mapigilang itago ang tunay na nararamdaman. Pero paano, Alex? Paano ko gagawin yon kung nandito ako sa kama, nakaratay? Paano ko papasok kung hirap akong kumilos? Paano ko tutuparin ang pangarap ko at ang pangako ko sa'yo kung ultimo pag-ihi ko ay hirap akong magawa? Paano ko magpapatuloy kung ayaw kong tulungan ng isa kong paa? Paano ko mangangarap kung ito, heto ko, baldado? Paano magpapatuloy ang walang silbing katulad ko, Alex? Umiiyak nitong wika at umiyak na rin si Alex. Kung pwede lang nilang ipagpalit ang kanilang sitwasyon, ay hindi siya magdadalawang isip na akuin ang bigat na dinaranas nito. Kumpara sa kanya,
Matalino at mas may malaking pangarap si Erwin. Erwin, huwag kang mawala ng pag-asa. Makakalakad ka pa. Pero kailan pa? Hanggang kailan ako magiging inutil? Pabigat na nga ako noon. Mas naging pabigat pa ako ngayon. Huwag mong sabihin yan, Erwin. Kailanman ay hindi ka naging pabigat sa akin. Hindi ka inutil, tandaan mo yan. Isa kang taong matalino at may mararating sa buhay. Kaya't hindi ko hahayaan na mapunta ang lahat sa wala. Gagawa tayo ng paraan. Aniya rito at nagpunas ng mga luha ni Erwin. Paano? Anong paraan? May paraan pa ba? Tanong nito. Meron, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ang paraang naiisip ko. Dahil kailangan din kita sa paraan na to. Anong paraan ang ibig mo sabihin, Alex? Alam kong sugal ang gagawin ko, pero wala nang ibang paraan. Ako ay magiging ikaw habang nagpapagaling ka. Aniya at ikinagulat ito ni Erwin. Magpapanggap kang ako? Pero paano mo gagawin yun, Alex? Babae ka at lalaki ako. Mapapahama ka lang, Alex. Alam mo, huwag na. Huwag mo nang ituloy ang balak mo na yan. Mariing tutol ni Erwin. Magagawa ko to, Erwin. Magtiwala ka lang. Alam kong mahalaga sa'yo ang pangarap mo. At ang pangarap mo ay pangarap ko rin. At mahalaga to sa akin. Turan niya. Seryosong tinitigan ni Erwin ang kanyang kambal. At base sa itsura nito, alam niyang nakapagpasya na ito. Kaya mo ba talaga? Tanging tanong niya rito. Kakayanin ko, para sa'yo, at para sa pangarap nating dalawa. Ang kailangan ko lang ay huwag kang mawala ng pag-asa, dahil hindi ko alam kung kailan ko maitatago ang sekretong to. Kailangan mong gumaling ka agad. Sagot niya. Alex, kung gagawin mo ang lahat, gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko. Alex, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Kapatid talaga kita. Taos-puso nitong pasasalamat sa kambal at mahigpit siyang niyakap ni Alex. Hindi lang tayo magkapatid, kambal tayo. Sagot niya rito. Simula sa araw na yon, ay 2 linggo ang lumipas at sumapit na ang araw ng pasukan. Kasalukuyang binabaybay ni Alex ang kalsada patungo sa gate ng eskwelahan, nang taas noo at parang walang kinatatakutan. Sino siya? Ang gwapo naman niya! Tila nabighaning wika ni Celine sa lalaking dumaan sa kanya, na walang iba kundi si Alex na sa katauhan ni Erwin. Narinig ng isang lalaki ang papuri ng babaeng maganda at baguhan sa campus. At hindi niya tanggap ang papuri nito kay Erwin, kaya't humarang siya sa harapan ng dalaga. Sino ka? Umalis ka nga dyan sa harap ko? Pagtatabuyan ni Celine sa mayabang na binata. Miss, alam kong baguhan ka lang dito pero sasayangin mo lang ang ganda mo kung magkakagusto ka sa isang lampa. Pangahamak nito kay Erwin. Dinig na dinig ito ni Alex, kaya't matalim siyang napasulyap sa lalaking tila may malaking problema sa kanya. Habang si Celine naman ay daig pa ang kupido sa maangas na mga mata ni Alex. Ang gwapo talaga! Type ko ang mga katulad niya! Kinikilig na sambit ni Celine sa isipan. Habang si Dion naman na isang maangas na estudyante, ay agresibong sinablay ang kanyang bag sa kanyang balikat papunta sa likod nito. At bruskong hinarap si Erwin. May problema ka? Maangas ka na. Anong ibig sabihin ng mga tinginan mo na yan? Papatol ka na? Papalag ka na? Maangas na tanong ni Dion. Si Dion ay isang binatang siga-siga sa campus. At mula first year college hanggang third year college, ay wala itong ginawa kundi bulihin si Erwin at pasunurin sa lahat ng gusto niya. Bakit naman kita papatulan? Ang laking tao mo kumpara sa akin. Wika ni Alex, at kalmado lang ang boses niya. Tumawa naman si Dion, dahil sa wakas ay takot pa rin sa pusa ang kanyang daga. Ganyan, matakot ka, at huwag mo kong kantiin, Erwin. Susunod ka lang rin naman sa akin kaya't huwag ka nang magmagaling. Huwag mong kalimutan na sunod-sunuran kita rito sa paaralan na to. Anito at binalingan ng tingin ng magandang dalagang si Celine.
Ikaw baguhan, ipapakita ko sa'yo kung gaano kakalampah ang walang silbing lalaking to dito mismo sa harapan mo. Mayabang nitong wika sabay inihagi sa mukha ni Alex ang bag nito. Ayan, dalhin mo. Utos nito na parang harit. Napikon si Alex at kay sakit ng bag nitong tumama sa kanyang muka. Scholar si Erwin at kailangan ay wala siyang barred record sa unang araw pa lang ng pasukan. Kaya't hinabaan niya ang kanyang pasensya at hindi na kumibo. Nang makita ni Dion na ang kanyang dagay patuloy pa ring nababahagang buntot, ay laking ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Masunurin. Yan ang gusto ko sa'yo. Matalino pero duwag. Bigkas ni Dion at walang habas siya nitong kinwelyuhan. Bitawan mo siya! Huwag mo siyang saktan! Awat ni Celine sa sumusobrang binata. Hindi ko siya sasaktan. Yun ay kung hahalikan mo ko at magiging girlfriend mo ko. Kondisyon ito. Naaawa si Celine sa lalaking si Erwin at gusto niya itong tulungan pero natatakot siya sa maaaring gawin ni Dion. Subalit kung wala siyang gagawin ay mabubugbog lang si Erwin. Kaya't napahawak siya sa kanyang palda at lakas loob na tinitigan sa mga mata si Dion. Sige, alanganin niyang turan. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi mo naman ako kailangang tulungan. Awat ni Alex kay Celine pero itinulak lamang siya ni Dion. Manahimik ka na nga, Erwin. Pumayag na siya kaya't wala ka nang magagawa. Mabagsik na sambit ni Dion. Kaagad na kinabig ni Dion ang baywang ni Celine upang ito ay halikan. Ngunit hindi maatim ni Alex na may ibang madadawit kung magiging mahina siya. Akmang hahalikan na nito ang natatakot na si Celine. Nang malakas niyang inihambalo sa likod ni Dion ang sarili nitong bag. Dahil sa kanyang ginawa ay nagdilim ang mga mata ni Dion. At galit na galit ito sa kanya. Tumatapang ka na. Sad nito. At mahigpit nitong hinawakan ng kwelyo ni Alex. Alam mo ba kung anong ginagawa ng pusa sa daga? Pinapatay. Dugtong pa nito. Itinaas ni Dion ang kanyang kamay upang suntukin si Alex. Ngunit kay bilis ng pangyayaring hindi na tumama ang kanyang kamay sa mukha nito. Nang binalibag siya ni Alex pabagsak sa semento. Dahil sa kahihiyang natamo, ay mas lalong nagalit si Dion. Ikaw, papatayin talaga kita. Banta nito. Ngunit hindi natinag si Alex dito. Bagkus ay masama niya lamang itong tinitigan sa mga mata. Ayaw ko ng gulo, kaya mas mabuting lumayo ka sa akin. Masasaktan ka lang. Saad niya rito at ikinagalit iyon ni Dion. Ang yabang mo! Sigaw ni Dion at tumayo mula sa kanyang kinabagsakan, handang mag-umpisa ng laban. Scholar ka dito, hindi ba? Kung ganon, bawal kang makigulo. Kaya't guguluhin ko ang buhay mo hanggang sa masipa ka sa campus na to at mawala sa iyong pagiging scholar mo. Pagbabanta nito. Naalala ni Alex ang kwento ng kanyang kambal tungkol sa isang binatang bully. At hindi malabong si Dion yon, kaya't napangisi siya. Kung gagawin mo yon, kawawa ka. Isipin mo na lang sarili mo, Dion. Matanggal man ako sa paaralan na to. Makakakuha pa rin ako ng scholarship dahil matalino ko. Pero ikaw, paano ka? Kung wala ako, hindi ka na makakapasa. Hindi ba't nakakaawa ka? Sagot niya at napahiya si Dion. Ay, bobo pala. Malaki ang katawan pero wala namang laman ng utak. Bulong-bulungan ang mga estudyante sa paligid ni Dion. Hindi iyon nakaligtas sa tenga ng mayabang na binata, kaya't ikinuyom nito ang kamao. Sabay sinuntok si Alex. Ngunit isang matangkad na lalaki ang pumigil sa kamao nito. At kung hindi dahil sa lalaking yon, ay natamaan na si Alex sa muka. Dion, ang aga-aga. Nagkakalat ka na naman ng kabubuhan mo. Kalmado ang boses ng lalaki ngunit mabigat ang presensya nito. Ramdam ni Alex ang karisma ng binata mula sa kanyang likuran. At base sa mahaba at maugat nitong kamay, at ang braso nito ay nasa gilid ng kanyang tenga, ay masasabi niyang matangkad ang lalaking pumanig sa kanya at may malaki rin itong katawan. Nang makita naman ni Dion kung sino ang lalaking yon,
ay nabahag ang buntot nito. Mabuti at dumating siya para sa'yo. Kung hindi ay tapos ka sa akin, hindi pa tayo tapos, Erwin. Galit pa ring wika ni Dion kay Alex bago ito umalis. Nang makaalis si Dion ay hinarap ni Alex ang lalaking tumulong sa kanya. At hindi nga siya nagkamali na matangkad nga ito. Kahit naka-uniform ito ay halata pa rin ang maganda nitong katawan. Salamat. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong niya rito at humagalpak lamang sa tawa ang lalaki. Nasunto ka ba ni Dion bago ako dumating? O baka nabago kang utak mo? O di kaya puyat ka? 2 linggo pa mula nung huli tayong nagkita. Tapos hindi mo na ako kilala, Erwin? Ang 3 taon pa nating pagkakaibigan ay malilimutan mo na lang sa loob ng 2 linggo? Nakakatampo ka naman. Sambit ng binata at pekeng ngumisi si Alex. Erwin, sino ba ang lalaking to? Tanong niya sa kanyang isipan at pilit na inaalala kung sino ang lalaking to sa mga kwento ni Erwin sa kanya dati. Paano ba naman kita makakalimutan, Rex? Binibiro lang naman kita. Panguhula niya at isang kaibigan lang ang bukang bibig ni Erwin sa kanya dati. Sana naman hindi ako nagkamali. Dugtong ni Alex sa kanyang isipan. Ikaw marunong ka nang magbiro. Ginugulat mo ako, Erwin. Pero teka nga, paano ka tumapang? Masiglang tanong nito sa kanya. Sabay pabagsak siya nitong inakbayan sa balikat. At pakiramdam ni Alex, may dala siyang kahoy sa bigat ng braso nito. Ang bigat naman ng balikat niya, para kung may dalang bakal. Reklamo niya sa kanyang isipan at napilitang maglakad dahil kulang na lang ay kalad ka rin siya ng binata. Nang mapalayo na sina Rex at Alex, ay siya ring tulala ni Celine. Ang puso nito ay kay bilis na tumibok para sa lalaking si Erwin, at agad siyang nagkagusto rito. Ang astig niya, gusto ko siyang maging boyfriend. Wika ni Celine sa kanyang isipan. Kasalukuyang nasa loob ng silid-aralan sina Rex at Alex at magkatabi sila nito sa upuan. Rex, di ba doon pa sa unahan ng upuan mo? Bakit ka nandito sa tabi ko? Tanong niya sa binata at malasimpatiko lamang siyang tinitigan nito sa mga mata. Nakipagpalit ako ng upuan at gusto kong katabi ka. May problema ba? Tura nito at sa pilyong gwapo, ay agad na iniwas ni Alex ang kanyang tingin sa binata. Ang sadya niya sa paaralan na ito ay makapag-aral kapalit ni Erwin at hindi para humahanga sa kagwapuhan ng isang kaibigan. O wala namang problema, sagot niya rito. Mabuti naman, sagot ni Rex. Tsaka kung hindi tayo magkatabi, ay alam kong hindi ka rin titigilan ng lalaking yon. Dugtong nito at ininguso ang kanyang bibig kay Dion. Bumuntong hininga si Alex at sa isip niya, kung takot si Dion kay Rex, ay mabuti ngang lagi niyang kasama ang binata upang makaiwas sa gulo. Dahil hindi siya kagaya ni Erwin, na masyadong mabait at may mahabang pasensya. Oo, tama ka. Sagot niya rito, at hindi pa rin makuhang tumingin sa binata. Erwin, naninibago ko sa'yo. Kanina lang ang tapang mong humarap kay Dion, at ngayon ay, naiilang ka ba sa akin? Tanong nito at kaagad na pinihit ang bangko ni Alex paharap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Alex sa gulat dahil sa ginawa ni Rex. Subalit hindi niya magawang magreklamo nang biglang magtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap ay bumilis ang pagkabog ng kanyang puso at nais niyang iwasan ang mga mata nito. Ngunit huli na ang lahat nang hawakan nito ang magkabila niyang pisngi. At kulang na lang ay mabingi si Alex sa lakas ng pagtibok ng kanyang puso. Rex, ano bang ginagawa mo? Utal-utal niyang tanong dito habang masuri siya nitong tinitignan. Para kang kakaiba. Ikaw ba talaga si Erwin? Pagdududa nito kaya't pilit niya itong nginitian at bahagyang humalakhak. Oo naman, ako pa rin naman to Rex. Ano ba yung iniisip mo dyan? Sagot niya. At ayaw niya itong bigyan ng dahilan upang maghinala.
Saglit pa siyang tinitigan ni Rex ng may pagdududa ngunit kalaunan ay kumalma na ang mukha nito. Si Erwin kasi may nunal sa gilid ng kanyang mata. Pero bakit wala kang ganun? Tanong nito. Agad namang naalala ni Alex na kahit magkapareho sila ng mukha ni Erwin, pero magkaibang lokasyon ng kanilang mga nunal. Ah, yun ba? Ano kasi pinatanggal ko? Palusot niya rito. Base sa kanyang palusot ay parang sumakay naman si Erwin at para namang naniwala ito sa kanya. Ganun ba? Gusto ko pa namang tignan yon. Sagot nito at bumaba ang tingin nito sa dibdib ni Alex. Sa pagbaba ng mga mata ni Alex sa dibdib ng dalaga, ay siya ring pagtaas ng kaba ni Alex. Grabe ang mata ng lalaking to. Siguro naman hindi niya mahahalata na may dibdib ako. Ilang tube na ang sinuot ko kaya imposibleng mahalata niya pa to. Kabado niyang sambit at agad na kumilos ang kamay ni Rex. Uwag! Pigil ni Alex at sa takot na baka sa dibdib niya ang landas ng kamay nito, ay agad niyang nayakap ang kanyang dibdib. Ano ka ba, Erwin? Aayusin ko lang ang kwelyo mo. Bakit ka nakahawak sa dibdib mo? Babae ka ba? Nagkaroon ka ba ng dibdib? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. Ang sariling kilos ni Alex ay nagdala na naman ng bagong pagdududa kay Rex at hindi niya alam kung saan na naman siya kukuha ng palusot dito. May sugat kasi ako sa dibdib kaya iniiwasan kong magalaw kasi masakit. Palusot niya rito at agad namang pinaniwalaan ito ni Rex. May sugat ka sa dibdib? Bakit? Basta, nasugatan ako. Malaki? Oo, malaki. Masakit pa? Oo nga. Patingin. Sagot nito. Nagulantang si Alex nang biglang hinawakan ni Rex ang kanyang uniform upang tignan ang kanyang sugat at tarantang hinawakan niya ang kamay nito. Bakit ayaw mo? Patingin nga. Gusto kong makita kung gaano kalaki. Muling wika ni Rex. Ayoko nga. Bitawan mo ang uniform ko. Bakit ayaw mong patignan? Kasi katawan ko to. Hindi ba halata? Ha? Ngayon ka pa hindi papayag pareho tayong lalaki. Nakita mo na nga yung ano ko Tapos nakita ko na rin yung ano mo. Dahil sabay tayong umiihi tapos pati sugat lang ayaw mong ipatingin? Kadiri naman ang lalaking to. Ganito ba talaga ang mga lalaki? Nagtitinginan? Wika niya sa kanyang sarili at ayaw pa rin siyang tigilan ni Rex. Patingin nga ako. Pagpupumilit nito. Ayoko nga. Bitawan mo nga ang uniform ko sabi. Sagot niya. At kulang na lang ay mapunit na ang kanyang uniforme nang biglang may isang mahalagang tao ang pumasok. Maupo kayong lahat. Kayong dalawa, nag-aaway ba kayo? Tawag atensyon sa kanila ng kanilang professor at agad na tumigil ang dalawa. Hindi po, sir. Sagot ni Rex. Opo, hindi po. Segunda naman ni Alex at agad na umupo ang dalawang ngunit kakapako pa lang ng puwet ni Alex nang sikuhin siya ni Rex. Ikaw kasi. Paninisi nito. Ako? Bakit ako? Ikaw? Paninisi niya rin dito. Sa loob ng buong klase ay naging maayos ang lahat. Lingid sa kaalaman ni Alex na panay ang tingin sa kanya ni Celine. Sumapit ang tanghali ay tapos na ang klase at tumayo na si Alex nang tawagin siya ni Rex. Alex, saan ka pupunta? Tanong ni Rex sa kanya. Maghahanap ng puno kung saan magandang kainan. Sagot niya rito. Hindi mo ko isasama? Nakakapanibago ka na talaga, Erwin. Dati, ayaw mong malayo sa akin dahil umaaligid sa'yo si Dion. Pero ngayon, iniiwan mo na ako. Hindi mo na ba ako kailangan? Pagtatampo nito. Grabe naman tong binatang to. Daig pa ang babae kong magtampo. Ang ingay na nga makulit pa. Saad ni Alex sa kanyang isipan at hinawakan ang kamay ni Rex. Tara, doon tayo. Aya niya rito. Akmang aalis na ang dalawa nang biglang nagsalita si Celine. Rex, Alex, pwede ba akong sumama sa inyo? Tanong nito at nilingon siya ng dalawa.
Ano kasi, bago lang ako sa campus na to at wala pa akong gaanong kakilala. Kaya, pwede bang sumama ako sa inyong dalawa? Iyon ay kung pwede lang naman. Nahihiya nitong sambit ngunit gusto lang talaga nitong makasama si Erwin. Pwede naman, tara. Aya ni Alex dito. Laking tuwa naman ang gumuhit sa labi ni Celine. At sabay silang tatlo na naglakad at kasalukuyang nasa ilalim ng kahoy ngayon ng tatlo. Pagbukas ni Alex sa kanyang bag, ay napagtanto niyang hindi niya pala nadala ang kanyang baon. Bakit hindi ko nadala? Alam ko, pinasok ko yun sa bag ko eh. Mahina niyang wika sa sarili. At agad itong napansin ni Rex. Hindi mo dala ang baon mo? Hati na lang tayo. Alok ni Rex. Wag na, bibili na lang ako. Hindi na naituloy ni Alex ang nais niyang sabihin nang nakaharang na sa kanyang bibigang kutsara ni Rex. Nga, utos nito. Pero, sige na, para namang hindi tayo magkaibigan. Kumbinsi ni Rex sa kanya. Sa kabutihang alok ni Rex, ay hindi na nag-inarte pa si Alex. At agad na kinain ang isinusubo ni Rex sa kanya. At nang malasapang pagkain ay napangiti siya rito. Ang sarap! Ikaw ang nagluto nito? Tanong niya rito. Masaya ang puso ni Alex dahil sa kabila ng pambubuli ni Dion sa kanyang kambal, ay may isang mabuting kaibigan pala si Erwin. At kahit isa lang ang kaibigan nito, ay masasabi niyang sapat na ang isang tunay na kaibigan upang magpatuloy sa pangarap. Habang si Rex naman ay natulala sa magandang ngiti ni Erwin. Rex, nakikinig ka ba? Sabi ko, ikaw ba ang nagluto nito? Muling tanong ni Alex upang kunin ang tila lutang na diwa ng binata. Hindi. Si Yaya ang nagluto niyan. Nagustuhan mo? Sa'yo na. Alok niya kay Erwin at inabot ang kanyang buong pagkain kay Alex. Sigurado ka ba? Akin na to? Masarap to kaya hindi ko tatanggihan. Turan niya kay Rex at kinuha ang baon nito. Habang si Rex naman ay simpleng nakipagtitigan sa paro-paro, habang namumula ang kanyang pisngi sa hindi maintindihang damdamin. Bakit ganito ang nararamdaman ko para sa kanya? Ang bilis ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan ang puso ko. Para akong nababaliw na ewan. Bakit ganun ang mga ngiti niya? Kailan pa naging maganda ang mga ngiti ni Erwin? Ano ba tong nararamdaman ko? Parang hindi na ako normal. Nababaliw na ata ako. Naguguluhan niyang wika sa kanyang isipan. At kulang na lang ay lumabas na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib sa abnormal na pagtibok nito. Habang sa kabilang banda naman ay masaya si Celine habang nakatitig kay Erwin. Gusto niyang makuha ang atensyon nito at ang puso nito. Erwin, ito rin oh. Ako ang nagluto nito. Alok niya kay Alex at agad na ipinatong ang isang bahagi ng kanyang baon sa pagkain ni Alex. Ito, mukha ring masarap. Salamat ah. Walang anuman. Bukas ipagluluto pa kita. Sagot ni Celine. Sa unang araw ni Alex sa pagiging si Erwin ay masasabi niyang hindi naman ganon kasama ang kanyang araw. May isang Rex na maaasahan at parang madadagdagan pa ang kanyang kaibigan at iyon ay si Celine. Sa sumunod na araw habang tinatahak na naman ni Alex ang daan papuntang university, nang sa kanyang paglalakad ay isang kotse ang huminto at napatigil siya sa paglalakad. Bumaba ang binata ng kotse at nakita niyang si Rex ang driver nito. Sakay na. Alok nito. Upang maging mabilis ay sumakay na siya sa kotse. Rex, sa'yo ba to? Tanong niya at napailing si Rex. May amnesia ka ba, Erwin? Diba ilang beses ka nang nakasakay sa kotse kong to? Sagot nito at agad namang nag-isip si Alex ng palusot. Ito pa rin yung kotse mo? Akala ko kasi bago. Hindi ito bago, pero bagong car wash lang. Ikaw, Erwin Kung hindi lang talaga kita kaibigan, pagdududahan na kitang nababaliw. Baka mamaya niyan kapag nakita mo ang mga magulang ko, ay hindi mo na naman sila makilala. Naku, Erwin, wag na wag mong kakalimutan si Mama
na siyang nagbigay sa'yo ng scholarship. Alam mo bang todo ang paghanga niya sa'yo? Mas gusto pa niyang malaman ang marka mo kumpara sa akin. Kwento nito sa kanya. At hindi batid ni Alex kung anong isasagot niya. Dahil hindi niya rin alam kung sino ang magulang ni Rex. Oo naman, hindi ko siya makakalimutan. Tura niya at wala na siyang maraming salita pa. At batid niyang kailangan niyang mas maging maingat. Tumagal pa ang mga araw ni Alex sa universidad. At hindi naging madali ang lahat sa kanya. Lalo na't umaaligid pa rin sa kanya si Dion. Kasalukuyang nasa locker siya ngayon ni Alex. Nang isang papel ang umagaw sa kanyang atensyon. Kaya't kinuha niya ito at binasa. Confession? Isang love confession? Aniya sa kanyang sarili at binasa ang liham. Love confession nga ito. Pero hindi nakalagay ang pangalan ng may akda. At ang nakalagay lang ay ang lugar kung saan ito magtatapat. At niyaya siya nitong makipagkita. Sino kayang naglagay nito dito? Tanong niya sa kanyang sarili. Nang ibubulsa na sana ni Alex ang love letter, ay isang grupo ng mga estudyante ang lumalapit sa kanya. Wow, love letter? Wika ng isang lalaki at inagaw kay Alex ang liham. Ang sweet naman ng liham na to ah. Kilala ko kung sinong naglagay ng liham na to sa locker mo. Pero gusto ko ang babaeng may gusto sa'yo. Kaya payong kaibigan, huwag ka nang pumunta at may kalalagyan ka. Pagbabanta nito. Isa ka na naman bang asungot sa buhay ko? Sikat ata ako at ayaw niyo akong tigilan. Aso ko ba kayo? Sabat ni Alex at hindi ito nagustuhan ng lalaki. Anong sabi mo? Tanong nito sabay malakas na itinulak si Alex at tumilapon ang kanyang likod sa matigas na locker. Hindi pa nga nakakahuma ang dalaga, ay agad nang nakahawak ang binata sa kanyang muka at malakas na pinisil ang kanyang pisngi. Bitawan mo ko at ayoko ng gulo. Pakiusap niya rito ngunit ngumisi lang ang binata. Talaga? Sa mga dila mo para kang lalaban ah. Isa ka lang, tatlo kami. Walang tutulong sa'yo rito, Erwin. Sagot nito, at mas piniga pa ang baba ng dalaga. Bitawan mo ko! Sinabing bitawan mo ko! Palag niya, at itinulak ang binata dahilan upang tumilapon din ang likod nito sa kabilang locker. Gulat na inayos ng binata ang kanyang kwelyo, at binali-bali pa ang kanyang leeg upang ipakita ang kanyang tapang. Tumatapang ka na, hawakan niyo siya. Utos nito sa mga kasamahan at agad na sumunod ang mga to. Hindi nagpatalo si Alex at lumaban siya sa mga binata, ngunit dihado siya. At sa huli ay nahawakan ng mga to ang kanyang dalawang kamay nang kahigpit yung tipong hindi na siya makagalaw. Ngayon, tuturuan kita kung paano matakot. Mapanganib na sambit ng lalaki. Akmang susuntukin na nito ang muka ng dalaga nang tumilapon ng libro sa pagmumukha nito. Sinong nandyan? Galit nitong sigaw at napalingon ang lahat sa gawin ng lalaki at maging si Alex ay napalingon din. Dion? Bulalas ni Alex nang makita ang binata. Walang takot namang inihakbang ni Dion ang kanyang mga paa palapit sa tatlong lalaki. Alam niyo bang nakakaistorbo kayo sa pagbabasa ko? Mabagsik nitong saad at nakaramdam ng takot ang tatlo. Dion, di ba galit ka sa lalaking to? Bakit hindi mo na lang kami hayaan? Wika ng lalaki. Nilaro ni Dion ang kanyang daliri habang mapanganib na tinitigan sa mga mata ang mga kalalakihan, kaya't napaatras ang mga to. Si Dion ay kilala bilang matapang at takaw gulo sa campus at masasabing siya ang hari ng gulo. Akin lang siya at laruan ko siya. Kaya wala kayong karapatan sa laruan ko dahil ang pinakaayaw ko ay ang inaagawan ako. Sagot ni Dion at agad na sinuntok sa mukha ang estudyante. Akmang lalaban pa ang dalawa nitong alipores kay Dion, ngunit ramdam ng mga to na wala silang laban sa binata, kaya't kumari pa sila ng takbo dahil sa takot. Nang tuluyang nawala ang mga binata ay tumalikod na rin si Dion. Dion,
Sandali! Tawag ni Alex dito at huminto si Dion sa paglalakad ng hindi lumilingon. Salamat! Dugtong niya at binigyan siya nito ng atensyon. Hindi libre ang pagtulong ko sa'yo. Gawin mo yung projects ko, yun ang kapalit. Dugtong nito tsaka umalis. Habang si Alex naman ay nakasunod lang ang kanyang tingin sa binata. At sa puntong yon ay napagtanto niyang hindi naman pala likas na masama si Dion, kaya't bahagya siyang napangiti. Matapos ang eksena nila ng binata ay dumiretso si Alex sa ilalim ng puno, kung saan lagi silang nagkikita ni Rex. At malayo pa lang ay naririnig na niyang magandang himig ng musika nito. Ang ganda pala ng boses mo, at magaling ka rin palang maggitara. Papuri niya sa binata. Saglit itong tumigil at umupo si Alex sa tabi nito. Sige lang, ipagpatuloy mo, makikinig ako. Saad niya rito at nakita niya ang pag-aalinlangan sa itsura ni Rex. Rex, may problema ba? Tanong niya. Hindi ka ba naririndi sa boses ko? Sa ingay ng gitara ko? Tanong niya at inilingan niya ito. Hindi, ang galing mo nga at gusto kong marinig ang musika mo. Magaling ka, Rex. Muling papuri niya at napangiti si Rex. Erwin, alam mo bang mismong pamilya ko ang lumalayo sa akin mula sa gusto ng puso ko? Ang pangarap ko ay musika, pero ang sabi ng papa ko ay hindi ako para sa musika at wala akong mararating. Na ang naghihintay sa akin ay ang maging tagapagmana lang. Ikaw ang bukod tanging tawang naniwala at pumuri sa akin, Erwin. Sagot nito at nahabag si Alex dito. Magaling ka. Balang araw ay magiging sikat kang musikero. Yan ang pananaw ko sa talento mo. Kung hindi sila naniniwala sa'yo, ipakita mong kaya mo. Turan niya rito. Dahil sa mga sinabi ni Alex, ay biglang lumakas ang loob ni Rex na ipagpatuloy ang kanyang pangarap balang araw. Muling tumugtog si Rex at nakisabay si Alex sa musika nito. At kalaunan ay hindi namamalaya ni Alex na unti-unti na pala siyang nakatulog sa balikat ni Rex. Nang makatulog ang dalaga ay tinigil ni Rex ang kanyang pagtugtog at sinulyapan ng kaibigan ngunit hindi sadyang napatingin siya sa labi nito. At kusang gumalaw ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi nito. At dahan-dahang lumandas ang kanyang kamay sa labi ni Erwin at marahan itong hinaplos. Kay lambot ng labi nito at mapula. Ang labi nito ay mistulang nakakaakit. At sa muling pagkakataon, ay tumibok ng kaibilis ang puso ni Erwin para sa kaibigan. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag itong halikan. At dahil sa init ng kanyang nararamdaman, kasama ng panahon, ay pinagpapawisan ang kanyang katawan. Upang hindi tuluyang bumigay ang kanyang sarili ay tumingala na lamang siya sa langit. Erwin, magkaibigan lang tayo. Ayokong dumating sa punto na sasabihin ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal ko ang lalaking kaibigan ko. Hindi ako bakla, pero ano tong nararamdaman ko? Aniya sa kanyang isipan at malutong na napamura. Dumating ang uwian ay inihatid ni Rex si Erwin sa apartment nito at maayos silang nagpaalam sa isa't isa. Akmang papasok na si Alex sa bago niyang apartment nang may mahagip siyang isang pamilyar na lalaki. Dion? Bigkas niya sa kanyang isipan at nagtago sa isang madamong halaman. Mama ba ni Dion yun? Bakit sila nag-aaway? Usisa niya sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon ay ngayon lang nasilayan ni Alex na isang siga, matigas at parang hoodlum sa eskwelahan ay marunong din palang umiyak. Umayos ka, Dion. Hindi ka pwedeng lumagapak sa pag-aaral mo at kalimutan mo na ang musika. Hindi ang pagbuo ng banda ang para sa'yo. Tsaka ito, wala itong silbi. Ma! Palahaw ni Dion nang sirain ng kanyang ina ang kanyang electric guitar. Dapat mong itatak dyan sa utak mo na walang lugar ang musika dyan sa buhay mo. At kung ang walang kwenta mong gitara ang dahilan ng pagbagsak mo, ay dapat ko na tong sirain at sunugin. Sambit ng ina nito.
Hindi pa ito nakontento at sinipa-sipa pa nito ang sirang gitara ni Dion bago tinalikuran ng anak. Habang si Dion naman ay lugmok na umiiyak. Nang pumasok na sa gate ang ina ni Dion, ay nagpasya si Alex na lapitan ng binata. "Dion, tayo ka. Huwag kang sumuko." Saad ni Alex at inilahad ang kanyang kamay. Tumingala si Dion kung sino ang nagmamay-ari ng naturang kamay at nang makita niya si Erwin, ay bumalik ang tapang sa mukha niya. Tsaka tumayo sa kanyang kinaluluhuran. "Anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para pagtawanan ako?" "Hindi. Nagkataon lang na magkapit-bahay na pala tayo." Sagot niya. "Umalis ka na. Ipagpatuloy mo ang pangarap mo, Dion." "Hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Kung gusto mo, kakayanin mo." "Erwin, mahina akong tao. Alam mo ba kung bakit kita binubuli palagi? Para gawin mo ang mga hindi ko gustong gawin. Hindi ang pagiging doktor ang gusto ko, kundi musika ang pangarap ko. Alam kong hindi ko maipapasa ang gusto ng mga magulang ko, kaya't pinapagawa ko to sa'yo dahil alam kong magaling ka. Habang ako, sa iba ko magaling. Iba ang gusto ko, iba ang pangarap ko, pero wala akong magagawa dahil ni isa ay walang nagtitiwala sa akin." Saad niya rito. "Nakakatawa, hindi ba? Kasi bakit ko to sinasabi sa'yo?" "Hindi mo ko kailangan napihin. Kung tulong lang pala ang gusto mo, Dion, tutulungan kita. Huwag mong pabayaan ang pangarap ng mga magulang mo para sa'yo. At huwag mo ring pabayaan ang pangarap mo." Sagot niya. Napatitig si Dion kay Alex. Masaya ang kanyang puso sa narinig. At sa wakas ay parang nakatagpo siya ng isang kaibigan. Pero mas pinili niyang magmatigas. "Umalis ka na. Huwag mo ring subukang ipagkalat ang nakita mo kanina dahil hindi kita sasantuhin." Pagbabanta niya bago tinalikuran si Alex. Habang si Alex naman ay simpleng napangiti. Batid niya sa kanyang isipan na kung anong bagsik ng dila ni Dion ay may itinatago itong kabutihan sa puso nito. Tumagal pa ang mga araw at hindi pa gumagaling ang mga paa ni Erwin, kaya patuloy pa rin si Alex sa kanyang pagpapanggap. Kasalukuyang tinatahak ngayon ni Alex ang daan papunta sa isang pribadong lugar upang mag-training sa paglalangoy, nang biglang may isang mabigat na kamayang pumatong sa kanyang braso. "Rex, ano bang kinakain mo, bato? Palaging mabigat ang braso mo. Tsaka ano bang ginagawa mo? Sasali ka ba sa competition?" Reklamo niya at masama itong tinitigan sa mga mata. Sabay kinuha ang braso nito sa kanyang balikat. "Well, I'm strong at malaki akong tao, kaya siguro mabigat ang braso ko. Hindi tulad mo na medyo payat. Kaya kitang buhatin, alam mo ba yon?" Sagot nito. "Naku po, nagyayabang." "Hindi ka naniniwala sa akin?" Nangahamon itong tanong kay Alex. "Bakit ka nga nandito?" "Para panoorin ka. Teka, iniiba mo ang usapan ah. Hindi ka ba naniniwala sa lakas ko?" Makulit nitong tanong sa kanya. Walang ganang pinag-cross ni Alex ang kanyang dalawang kamay at hindi sinasagot si Rex na siyang kinainis nito. "Aba, hindi ka talaga naniniwala ah. Kung ganon, ipapakita ko sa'yo na malakas ako." Saad nito at walang paalam na binuhat si Alex. "Rex, ibaba mo ako! Rex, hoy!" Nalululang bigkas ni Alex. Panay ang hampas niya sa braso nito upang ibaba siya. Dahil siya mismo sa kanyang sarili, ang nahihiya at nagmistula siyang bata sa mga kamay nito. Ngunit hindi pinakikinggan ni Rex ang kanyang reklamo. "Ang gaan mo pala, parang timbang ng babae." Pangahamak nito. Dahil sa hiya ay walang tigil na kumawala si Alex dito. Ngunit inikot-ikot lamang siya ni Rex sa ere. Sa sobrang paglalaro ay nahilo si Rex, dahilan upang aksidenteng matumba sila ni Alex sa garden, at hindi sadyang naglapat ang kanilang mga labi. Kapwa na sorpresa ang dalawa, at dilat na nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakapaibabaw si Alex sa binata,
habang nakaupo ang kanyang puwet sa maselang parte nito. Kapwa bumilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. At para hindi lumala ang sitwasyon, ay mabilis na kumawala si Alex sa bisig nito. Ngunit kinabig ni Rex ang kanyang baywang at muli siya nitong siniil ng isang mariin na halik sa labi. At huli na bago na pagtanto ni Rex ang kanyang nagawa. At siya mismo ang tumulak palayo sa kaibigan. At kapwa sila na upo sa bermuda habang tinatalikuran ng isa't isa. Erwin, hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Rex. Habang si Alex naman ay namumula, pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang buong katawan sa init. Dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na nalasahan niya ang sinasabing halik. Anong gagawin ko? Anong isasagot ko? Anong sasabihin ko? Ang puso ko, ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Aniya sa kanyang isipan. Sa gitna ng hindi maintindihan at hindi mapakaling damdamin, ay pinilit pa rin ni Alex na kumalma. Sabay buga ng maraming hangin at peking humalakhak. Ano ka ba, Rex? Wala lang yun. Pareho tayong lalaki kaya wala lang yun. Kalimutan na lang natin ang lahat. Pero maniwala ka, Rex. Wala lang sa akin ang halik na yon. Sagot niya at nagpapanggap na hindi naapektuhan. Tsaka hinarap niya ang binata at ganon din si Rex. Erwin, talaga bang wala lang sa'yo yon? Talagang wala lang sa akin yon. Huwag mong sabihin na may gusto ka sa akin, Rex. Pagbibiro niya. Sa muli niyang pagsilay sa mukha ng binata, ay seryoso siyang tinitigan ni Rex sa mga mata at tila may nais itong sabihin at muli siyang kinabahan sa maaari nitong sagot. Erwin, kung wala lang sa'yo yon, pero sa akin, malaking... Hindi na naituloy ni Rex ang nais niyang sabihin nang biglang tumayo si Alex. Pasok na ako sa loob, Rex. Mag-e-ensayo pa ako. Mag-ingat ka pa uwi. Kalmadong wika ni Alex ngunit nagmamadali ang kanyang mga paa na makalayo mula sa binata. Nang makapasok si Alex sa training area, ay naroon din pala ang mga nambuli sa kanya nung nakaraang araw. At naroon din si Dion. Masama ang tingin ng tatlo sa kanya, pero hindi niya ito pinansin at nagsimula na siya sa kanyang warm-up. Matapos nito ay nag-focus siya sa kanyang pag-iensayo. Sa loob ng training area ay naging maayos ang lahat dahil nandoon ang kanilang mga trainer. Habang sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Rex. Kadarating lang niya sa mansyon, pero ang utak niya ay na kay Alex pa rin nakatuon. Kasalukuyang nagbibihis siya nang makaramdam siya ng kalituhan, kaya't naupo siya sa kanyang kama. Bakit kapag nagdidikit ako sa kanya, ay hindi ko mapigilan ang pagkabog ng dibdib ko? Ang bilis ng pagtibok ng puso ko kapag siyang kasama ko. Parang may kuryenteng dumadaloy sa kalamnan ko kapag nagdidikit ang balat namin. At ang halik kanina, hindi iyon wala lang. Gusto ko ang halik na yon. Aniya at sinabunutan ng kanyang sariling buhok. Pabagsak siyang humilata sa kama at hinaplos ang kanyang labi na hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang labi ni Erwin. Bakla ba ako? Pakiramdam ko ay mahal ko ang kaibigan ko at ang mahirap pa ay kapwa kami lalaki. Hindi pwedeng hindi ako malinawan. Kailangan ko siyang puntahan. Saad niya sa kanyang isipan at dali-daling umalis. Habang sa kabilang banda naman ay tapos na ang training ni Alex. Ang mga trainer ay isa-isa na ring umalis at si Alex na lang ata ang naiwan. Niligpit niya ang kanyang mga gamit at nagpalinga-linga muna siya sa paligid upang siguruhin na walang ibang tao. Magkatabi lang ang bihisa ng babae at lalaki at nais niyang siguraduhin na walang ibang makakakita sa kanya na papasok sa bihisa ng pambabae. Isinuot ni Alex ang kanyang bag nang biglang hinarangan siya ng tatlong binata. Pwede bang tumabi kayo? Pakiusap ni Alex sa mga to, ngunit nakangising itinulak siya ng isang binata. Pwede bang huwag kang magmadali? Dito muna tayo at maglaro. Saad ng isang binata. Abala ko,
At hindi ako interesadong makipaglaro sa inyo. Sagot niya sa mga to. Hindi pwede. Kailangan ay makipaglaro ka muna sa amin. Mabagsik nitong sambit at hinawakan ng mga to si Alex sa magkabilang braso at itinapon sa pool. Pwedeng tigilan niyo na ako? Pakiusap niya sa mga to at lumangoy papunta sa gilid ng pool. Gusto ka naming kalaro at natatakot kaming hindi ka namin mapagbigyan sa nais mo. Sagot ng lalaki at sinabunutan ng ulo ni Alex. Bitawan mo ang buhok ko, sabing. Hindi niya na naituloy ang kanyang sasabihin nang inilublob siya nito sa ilalim ng tubig. Sa hirap ng sitwasyon ay mas pinili pa rin ni Alex na hawakan ang kanyang buhok kaysang lumaban dahil alam niya sa kanyang sarili na kapag nawala ang peke niyang buhok ay malalantad ang kanyang sekreto at maaaring mapahamak ang scholarship ng kanyang kambal. Nahihirapan ka na ba? Kung oo, magmakaawa ka. Utos nito sa kanya nang iniahon siya nito sa tubig. Hindi ako magmamakaawa sa walang kwentang taong katulad mo. Saad niya rito, sabay hinawakan ang kamay nitong nakasabunot sa kanyang buhok. Anong gagawin mo? Bitawan mo ang kamay ko. Demanda ng lalaki at nahuhulaan na niya ang gagawin ni Erwin sa kanya. Hindi pwedeng ako lang nahihirapan. Sagot niya at hinila ang lalaki. Nalaglag ito sa pool at kagaya ng ginawa nito ay nilublob niya rin ito at pinahirapan. Ang mga kasamahan ng lalaki ay hindi pinabayaan ng bully nilang kaibigan at lumusob din ang mga to sa pool upang saklolohan to. Sa pool ay nagkaroon ng sigawan at kaguluhan. Habang sa kabilang banda naman ay kalalabas lang ni Dion mula sa pagbibihis at pauwi na sana ito sa kanila nang makita si Erwin na mag-isang lumalaban. Hindi siya nagdalawang isip na ibinaba ang kanyang bag at tumalon sa pool at nakisali sa kaguluhan. Nakipagpalitan din siya ng suntok sa tatlong lalaki at pinanigan si Alex. Habang si Rex naman ay kadarating lang sa training area at kitang-kita niya si Dion at Erwin na nasasangkot sa gulo. Erwin! Sigaw niya sa pangalan nito at tumalon din siya sa pool upang makigulo. Agad na hinila ni Rex si Erwin, ngunit sa kanyang pagkita ay may nahawakan siyang kung anong malambot na dibdib. Ngunit hindi niya ito pinansin at agad na sinuntok ang isang lalaki. Hindi agad natapos ang kaguluhan at maraming awayan pang nangyari hanggang sa natapos ang kanilang gulo nang walang lakas ang kanilang mga kaaway. At ngayon ay kasalukuyang gumagapang na ang mga ito sa semento. Bugbog sarado at wala ng lakas. Habang sina Dion, Rex at Alex ay malakas pang nakatayo. Huling babala ko na to sa inyo. Kung hindi nyo titigilan si Erwin, ay ililibing namin kayo ng buhay. Mabagsik na wika ni Dion at gusto pa nitong manapak ngunit takot na ang kanilang mga kalaban. Hindi na, titigil na kami. Hindi na mauulit Dion, Rex at Erwin. Huwag nyo na kaming bugbugin. Masakit na ang katawan namin. Pakiusap ng pinuno ng tatlo. Umalis na kayo at huwag na kayong muling haharap sa harapan namin dahil ito na ang huli ninyong pagkakataon. Sagot ni Rex at tumango ang mga to tsaka kumaripas ng takbo. Nang sila nalang tatlo ang naiwan, ay nagkatitigan sina Rex at Dion. Nasa mga mata ng mga to ang kagustuhan na magkasundo. Kahit na ang kanilang tunay na ugnayan ay hindi pwedeng malaman ng publiko. Pero maaari naman siguro silang maging magkaibigan. Dion, maraming salamat. Wika ni Rex dito. At kinuha ni Dion ang kanyang bag at isinabit sa kanyang balikat. Hindi, ikaw ang dahilan kung bakit ako tumulong, Rex. Tura nito sa kanya. Dion, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, siguro ako ang nabugbog. Wika ni Alex at nagkamot ng ulo si Dion. O walang anuman, Erwin. Yung sinabi mo kahapon, pwede ba nating totohanin yon? Naiilang na wika ni Dion at ito pa lang ang unang pagkakataon na nagpakumbaba siya. Ano? Anong pinag-usapan?
Ano yun, Erwin? Nagsiselos na tanong ni Rex at gumugulo sa kanyang isipan ng kung ano bang totohanin ng dalawa. Ngunit tila bingi ang mga to. Oo ba? Ikaw lang naman ang hinihintay ko diyon. Sagot ni Alex na nagpabaliw kay Rex. Ano? Anong hinihintay? Erwin, magpaliwanag ka. Anong meron? Anong nangyayari? Sabihin niyo nga sa akin kung anong ibig sabihin ng mga salita ninyo. Gusto kong malaman, Erwin. Nagsiselos niyang tanong, ngunit hindi na siya pinansin ng dalawa. Kapwa basa ang tatlo at kapwa silang umuwi ng giniginaw. Upang masigurado ang kaligtasan ni Erwin, ay hinatid nila ito sa apartment nito. At sa isang iglapay, isang matibay na pagkakaibigan ang nabuo. Nang maihatid si Erwin ay si Dion at Rex na lang ang magkasamang umuwi. At hindi mapakali si Dion sa mahinalang titig ni Rex. Rex, kanina ka pa. Kung makatitig ka sa akin, parang wanted ako Uwi ka ni Dion dito. Ano ba kasing pinag-usapan ninyo at ayaw niyong sabihin sa akin? Selos niyang tanong rito at bahagyang tumawa si Dion. Makasisigurado kang hindi ko aagawin si Erwin mula sa'yo. Sagot niya. At nanlamig si Rex dahil tila konektado ang sinasabi nito sa personal niyang nararamdaman para kay Erwin. Hindi naman sa ganon. Ay. Aniya. At hindi niya na itinuloy ang nais niyang sabihin at bumuntong hininga na lang. Kinabukasan ay sabay na pumasok sina Alex, Dion at Rex sa university. At nakasulubong nila ang kanilang mga kaaway kagabi. At kagaya ng pangako ng mga to, ay hindi humarang ang mga to sa dinaraanan ng tatlo. Habang sa kabilang banda naman ay nagtataka si Celine kung bakit magkasama ang tatlo dating magkaaway ang mga to. Gayon pa man ay hindi niya pinigilan ang kanyang sarili na lumapit kay Erwin. Masyadong madikit si Celine kay Erwin, habang si Dion naman ay namumula sa selos. Hindi batid kung saan niya ibabaling ang kanyang atensyon upang hindi magselos sa dalawa. Ngunit hindi lingid sa kaalaman ni Alex na gusto ni Dion si Celine, kaya't pinatig niya ang paa ng dalaga dahilan para matumba ito. Celine, ayos ka lang? Naku, hindi ko sinasadya. Kunwaring pag-aalala ni Alex. Okay lang, pero masakit ang tuhod ko. Sagot ni Celine. Habang ang tatlo naman ay nagkatinginan, dahil alam nilang tatlo na sinadya ni Erwin ang ginawa nitong pagtalisod sa dalaga. At isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Alex. Nako, masakit ang tuhod ni Celine. Dion, buhatin mo. Utos ni Alex dito. At sa isang iglapay na mula ang tainga ni Dion. Ano? Bakit ako? Bulalas ni Dion. Kahit ang totoo ay gusto niyang mapalapit kay Celine. Ito pala ang plano niya. Bigkas ni Rex sa kanyang isipan habang nakatitig kay Erwin. Oo, ikaw. Masakit ang katawan ko Palusot ni Alex. Ako rin, masakit ang katawan ko. Segunda ni Rex. Nang makita ni Selena walang bubuhat sa kanya, ay pinilit niyang tumayo. Ayos lang ako, kaunting galos lang naman. Hindi mo kaya, bubuhatin kita. Bigkas ni Dion, at agad na binuhat si Celine. Habang si Rex at Alex naman ay ngiting-ngiting kinikilig sa dalawa. Habang si Dion naman na kung anong siga niya sa iba, ay siya ring paglambot niya pagdating kay Celine. At hindi niya kayang titigan sa mga mata ang babaeng gusto niya. Habang si Celine naman ay agad na nakaramdam ng kakaiba sa makisig na binata. Dion, ikaw nang bahala kay Celine May pupuntahan lang kami ni Rex. Palusot ni Alex. At kaagad na hinila ang kamay ni Rex palayo sa dalawa upang bigyan ng solong oras ang mga to. Nang si Dion at Celine lang ang magkasama, ay ibinaba ni Dion ang dalaga sa hagdan. At mistulang naging pipi si Dion at halos hindi na makapagsalita. Lingid sa kanilang kaalaman ay panay silip sina Rex at Alex na tahimik na nakakubli sa pader. Ano ba yan? Bakit hindi pa siya umaamin? At nawika ni Alex sa kanyang sarili. Nilingon niya si Rex na nasa kanyang likuran
Ngunit natagpuan niya itong nakatitig sa kanyang dibdib. Kaya't nakaramdam siya ng pagkailang dito. Rex, wag mo akong titigan ng ganyan. Para ka namang reklamo niya. Inayos ni Alex ang kanyang uniforme, lalo na sa bandang dibdib, at para kasing may gustong sabihin si Rex na hindi nito masabi. Erwin, kahapon, ano yung malambot kong nahawakan sa dibdib mo? Para kasing... Yun ba? Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Ano nga yun? Bakit malambot? Benda ko lang yun. Palusot niya at pekeng tumawa. Benda? May benda bang malambot? Wala naman, pero ano kasi? Saad niya ngunit hindi niya na naituloy ang nais niyang sabihin. Nang isinandal ni Rex ang siko nito sa pader, at halos maghalika na ang kanilang mga labi. Rex, may hindi ka ba sinasabi sa akin? May inililihim ka ba sa akin? Pagdududa nito. Sa bigat ng tensyon at sa bilis ng pagkabog ng puso ni Alex, ay bahagya niyang itinulak ang binata saka bumuntong hininga. At nahihirapan siya sa karisma ng binata. Pwede bang huwag kang lumapit ng ganyan sa akin, Rex? Aniya sa binata. Wala akong lihim sa'yo tungkol sa nahawakan mo kahapon. Benda nga lang yun. Di ba nasabi ko sa'yo na may sugat ako? Nagbukas kasi ang sugat ko na yon, kaya binendahan ko ulit. Tsaka kaya yun malambot kasi basa na at medyo makapalang benda ko. Palusot niya at hindi alam kung paniniwalaan siya ng binata. Saglit pa siyang sinuri ni Rex at kalaunan ay kumalma ng mapanghinala nitong muka. Ganun ba? Sige, sabi mo Sagot nito. Gaano ba kalaki ang sugat mo na yan? Pahabol niyang tanong sa sarili at nagdududa pa rin. Kinabukasan habang nasa universidad ang tatlo, ay napansin na Rex, Dion at Selena wala si Erwin. Bakit wala si Erwin, Rex? Tanong ni Celine. Puntahan natin siya sa bahay niya mamaya. Dugtong ni Dion. Sa isip naman ni Rex ay baka nilagnat si Erwin dahil sa sinasabing sugat nito. Kaya't nang sumapit ang hapon ay pinuntahan ng tatlo ang apartment ni Alex. Walang doorbell sa gate nito dahil sira. Kaya't napilitan silang umakyat sa gate at sabay nilang tinungo ang pintuan ng apartment ni Alex. At mangkakatok pa sana sila ngunit napansin nilang bukas pa lang pintuan. Kaya't pumasok na silang tatlo. Maupo na lang kayong dalawa dito at ako nang titingin sa kanya sa loob. Wika ni Rex sa dalawa. Naupo nga sina Celine at Dion habang si Rex ay tinatahak na ang daan papuntang silid ng naturang kaibigan. Ngunit isang babaeng may mahabang buhok, maganda ang katawan ang lumabas mula sa shower. Sa takot ng kahubaran ng dalaga na tanging bra at panty lang ang suot, ay napatalon si Rex, patago sa likod ng sofa. Ngunit naglikha ito ng ingay, at nakalabas pa ang kanyang ulo. Rex? Bulalas ni Alex nang makita ang binatang tulala. Ikaw? Tanging sambit ni Rex, at natuon ang kanyang mga mata sa pekeng buhok na hawak ng babae. Habang si Alex naman ay madali niyang kinuha ang towel upang itakip sa kanyang katawan, at sa kanyang paglingon ay nakita niya sina Dion at Celine na ngayon ay tulalang nakatitig din sa kanya. Dion, Celine, anong... Kung ganon, hindi nga ikaw si Erwin. Agad na sambit ni Rex at tumayo mula sa kinatatayuan sina Celine at Dion. Kung ganon, hindi sugat ang tinatago mo sa dibdib mo, kundi bukol. Dugtong ni Rex. Kung ganon, isang babae ang first crush ko? Saad ni Celine at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At isang babae ang bumalibag sa akin? Wika naman ni Dion habang nakatulala. Hindi batid ni Alex kung saan siya unang magpapaliwanag sa mga tanong nito ng mga itinuturing niyang kaibigan. Dahil sa mga mata ng mga to, ay isa siyang mapagpanggap, kaya't lugmok siyang naupo sa sofa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa inyong lahat ang dahilan ko, kaya't sumama na lang kayo sa akin. Aniya sa mga to,
Sa kagustuhang malaman ng tatlo ang dahilan ni Alex, ay sumama nga ang mga to papunta sa isang bahay. Doon ay nakita ni Rex ang tunay na si Erwin sa isang kama at nag-iisa at pinaliwanag ng kambal ang kanilang dahilan. Nang matapos magpaliwanag ng mga ito, ay agad din namang naintindihan ng tatlo ang lahat at masaya si Erwin na nakabuo ang kanyang kambal ng mabuting mga kaibigan. Simula sa araw na yon, ay maingat na itinago ng apat ang kanilang sekreto para na rin sa tunay na Erwin. Kasalukuyang naglalakad sina Rex at Alex ngayon pauwi galing university at naging kaugalian na ni Rex na ihatid si Alex. Tahimik ang kanilang paglalakad at napansin ito ni Alex. "Rex, okay ka lang?" Tanong ni Alex sa binata nang makarating sila sa harapan ng kanyang apartment. "May sasabihin ka ba, Rex?" "Gusto kitang ligawan." Diretsahan itong sagot. "Hinaan mo nga ang boses mo, baka marinig ka ng iba, para ka namang baliw." Saway niya rito. "I don't care, kasi ginawa mo akong baliw, Alex. At wala tayo sa campus, para ikatakot ko pang sabihin ang nararamdaman ko para sa'yo." "Rex, ang bibig mo." "My mouth is loud and I know that. Pero mas maingay ang puso ko, Alex. You make me so crazy. Alam mo bang ginawa mo akong baliw upang pagdudahan ko ang sarili kong kasarian dahil sa'yo? Dahil akala ko ay umiibig na ako sa isang kapwa ko lalaki. Alex, baliw na ako at ginawa mo akong baliw sa'yo." "Galit ka pa ba sa akin, Rex?" Tanong ni Alex sa binata at hinaplos nito ang kanyang buhok at pisngi. Tsaka mahigpit siya nitong niyakap. "Hindi ako galit, Alex. Masaya ako. Masaya akong malaman na babae ka talaga at magkakaroon ako ng pagkakataon na ibigin ka. I want life with you, Alex. Kaya't hayaan mo kong ligawan ka. Pakiusap." Pagsusumamo niya at niyakap din siya ng dalaga. Simula sa araw na yon, ay naging masugid na manliligaw si Rex kay Alex, habang si Dion naman ay hindi pa magawang manligaw ng maayos kay Celine. At nagpatuloy ang pagkakaibigan ng apat, at sa araw na ito ay kaarawan ni Dion. "Alex, Rex, wala ba kayong gagawin?" Tanong ni Celine sa dalawa. "Wala akong gagawin," sagot ni Alex. "Ako, wala rin," segunda ni Rex. "Ayos, magkaraoke tayo. Birthday ni Dion kaya magsaya tayo." Aya nito at binalingan niya ng atensyon si Dion. "Dion, tara." "Birthday ko lang naman kaya't walang special," sagot ni Dion ngunit hinawakan ni Celine ang kanyang kamay. "Ikaw ang special sa amin, Dion, kaya tara na." Wika ni Celine. Sa mga kataga ni Celine ay nakaramdam si Dion ng kagaanan ng loob. Parang sa buong buhay niya ay hindi siya nasabihan ng special siyang tao dahil ang kanyang pagkatao ay buong buhay na inililihim ng kanyang mga magulang. Nagtungo ang apat sa isang karaoke club. Nag-enjoy sila doon na parang walang makakapigil sa kanilang kasiyahan. At ito na ata ang pinakamasayang birthday ni Dion. At isa-isa siyang nakatanggap ng regalo mula sa tatlo. Natapos ang gabi na masaya at nag-enjoy ang lahat. Si Celine ay hinatid ni Dion, habang si Alex naman ay kasama si Rex. "Rex, may itatanong ako sa'yo. Ano ba ang relasyon ninyo ni Dion?" Tanong ni Alex sa binata. "Sasabihin ko rin sa'yo balang araw kapag maayos na ang lahat. Ikaw, Alex, ano ba ako sa'yo?" Seryoso niyang tanong sa dalaga at ngumiti ito sa kanya. "Isa kang mahalagang tao sa puso ko, Rex." Turan niya at sumilay sa labi ni Rex ang magandang ngiti. "Espesyal? Isa akong special sa buhay mo? So, ang ibig mo bang sabihin, mahal mo rin ako?" "Mahal. Matagal na kitang mahal." Sagot niya. Kung ganun, ikaw at ako, tayo na?" Tanong niya at ngumiti lang si Alex bilang tugon. "Alex, oh my Alex." Dugtong ni Rex. Dahil sa tuwa ay mahigpit niyang niyakap ang dalaga
at hindi mapigilang siilin ito ng maalab na halik sa labi. Ang halik ni Rex ay malugod niyang tinugunan at baka sa kanilang mga mukha ang saya at pagmamahal sa isa't isa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay may nakakita sa kanila at kinuhanan sila nito ng litrato. Kinabukasan habang tinatahak ni na Alex sa Rex ang daan papunta sa campus, ay may mga taong panay ang tingin sa kanila at bulungan sa kanilang dalawa. Nagtaka sila dahil ang mga tingin nito ay tila nakagawa sila ng isang malaking kasalanan. Kahit hindi mapagtanto ni Alex ang dahilan ay napayuko na lang siya. Anong nangyayari? Bakit may kakaiba sa mga tingin nila sa atin? Mahinang tanong ni Rex at hindi siya sinagot ng dalaga. Mula sa distansyang pagitan ay kumaripas ng takbo sina Dion at Celine palapit sa kanila. Alex, Rex, pinapatawag kayo sa Dean's office. Ulat ni Celine na pinagtaka ng dalawa. Sa Dean's office? Bakit? Tanong ni Alex. Oo nga, bakit pinapatawag kami sa Dean's office? Segundang tanong ni Rex. Kasi kumakalat sa buong campus ang picture niyong dalawa na naghalikan. Mga bakla ang tingin sa inyo ng mga tao rito. Sagot ni Dion at ibinaling ang kanyang atensyon kay Alex. At ikaw, Alex, natatakot akong baka mawala ang scholarship mo dahil sa mata ng mga tao. Isa kang salot na nakipagrelasyon sa anak ng may-ari ng university na to. Ang ganitong issue ay may malaking bahid sa reputasyon mo bilang scholar. At sa'yo, Rex, nasa Dean's office rin ang mama mo. Dugtong na Dion. Sa mga katagang iyon, ay agad na gumuho ang mundo ni Alex. At pakiramdam niya ay siyang magiging dahilan kung bakit mapuputol ang pangarap ng kapatid niya. Agad na nangilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Don't worry, Alex. Hindi kita pababayaan. At higit na hindi ka pababayaan ni Mama. Nandito lang ako sa tabi mo, Alex. Alo ni Rex sa kanya. Nandito rin ako para sa'yo, Alex. Pwede kong kausapin ang mga magulang ko para sa'yo. Tura naman ni Celine at pinahid ni Alex ang mga luha sa kanyang mga mata. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Kaya ko to. Haharapin ko to. Sagot ni Alex sa mga to at lumakad papuntang Dean's office. Habang si Rex naman ay naiwang kaharap si Dion. Hanapin mo kung sinong may pakana nito. Utos ni Rex kay Dion at tinitigan ito sa mga mata. Huwag mo na yung ikabahala. May kinalagyan na sila. Sagot ni Dion. Kasalukuyang nasa Dean's office sina Alex at Rex, habang ang ina ng binatay hindi natutuwa sa naging isyu ng dalawa. I'm afraid, Erwin, pero aalisin ka namin bilang scholar sa paaralan na ito. Wika ng Dean, at napatingin si Rex sa ina na katabi ng Dean. Ma, you can't do this to Erwin. Nangako ka sa kanya, Ma. Saad ni Rex sa ina. Tinupad ko ang pangako ko. Pero wala na sa akin ang problema. Naniniwala ako sa tanong ni Erwin, but I cannot tolerate this. Desidido nitong sagot sa anak. Akmang magsasalita pa sana si Rex, nang pigilan nito ni Alex. Rex, tama na. It's okay. Aniya sa binata at lumapit sa ina ni Rex, na nagbigay ng scholarship kay Erwin. Ma'am, pakiusap po. Huwag niyo pong tanggalin ang scholarship ni Erwin. Pakiusap niya at kumunot ang noo nito. What do you mean? Who are you? Tanong nito. Tinanggal ni Alex ang kanyang peking buhok at gulat na napangangaang din maging ang ina ni Rex. Ikaw si Alex. Ikaw ang kambal ni Erwin. Bulalas ng ina ni Rex at hindi na napigilan ni Alex ang lumuha. Opo, ako po ito si Alex, ma'am. Huwag niyo pong tatanggalin ang scholarship ng kapatid ko. Ito lang kasi ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ito lang ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Wait, hold on, Alex. I don't understand kung bakit ka nandito. And acting as your brother. Nakukwento ka sa akin ni Erwin nun, pero wala akong idea tungkol sa'yo. What's happening here? Nasaan si Erwin? And what happened to him? Tanong nito.
Si Erwin po ay wala sa magandang kalagayan. Nabundol po siya ng truck dahilan upang isemento ang kanyang isang paa. Kaya't habang nagpapagaling siya ay ako muna ang tumayo bilang siya upang ipagpatuloy ang pangarap niya. Ma'am, pakiusap po. Huwag niyo pong tanggalan ng dahilan si Erwin na magpatuloy. Handa po akong tanggapin ang malaking parusa mula sa inyo. Huwag niyo lang pong kunin ang binigay mong pag-asa sa kanya. Pagsusumamo niya rito at bumuntong hininga ang nahahabag na ina ni Rex. Sana sinabi niyo to ng mas maaga sa akin. Alex, utang na loob ko ang buhay ko sa kapatid mo. Kung wala siya nun, ay baka matagal na akong nasa hukay. Gusto ko lang sanang turuan kayo ng leksyon ni Rex. Natakot ako at baka pareho kayong bakla. Pero ngayon na alam ko na ang totoo, I have nothing to worry about. Hindi pala bakla ang anak ko. At umibig lang pala siya sa isang magandang babae na katulad mo. I understand now, Alex. Hindi ko nakukunin ang scholarship ni Erwin in exchange of magtiis ka muna. Tiisin mo lahat ng panguhusga ng mga tao. At sa oras na tuluyan ang gumaling si Erwin, ay gusto kong bumalik kaagad siya. At ikaw naman, Alex, hindi ko kayo pipigilan ng anak ko sa relasyon ninyong dalawa. Pero gusto kong sa susunod na taon ay mag-aral ka. For your own good. And you will also be a scholar. Anito na ikinatuwa ni Alex. Talaga po, naku po, maraming salamat po. Galak na galak niyang sambit at napahagulhol sa tuwa. Niyakap siya ng ina ni Rex, nang kahigpit at mas lalo pang lumuha si Alex, habang si Rex naman ay napapaluha rin para sa nobya, kaya't nilapitan niya ang kanyang ina. Thanks, ma. Taos-pusong pasasalamat ni Rex sa ina, at niyakap ang dalawang babae sa buhay niya. Simula sa araw na yon, ay tiniis ni Alex ang lahat ng panguhusga ng mga tao sa kanya, at nagpatuloy sa kanyang buhay, hanggang sa tuluyan nang nakabalik si Erwin sa pag-aaral. Nang makabalik ang tunay na Erwin, ay madalas na bumibisita si Alex sa kanyang kakambal, at dahan-dahang nawala ang isyu sa kanilang dalawa ni Rex, at natanim sa isipan ng mga tao, na nagkamali lang sila ng akala. Hindi nagtagalay nakapagtapos na ng pag-aaral si Erwin, at sa naging pagbukas muli ng eskwela, ay si Alex naman ang nag-aral. Habang nag-aaral si Alex, ay hinihintay siya ni Rex habang abala din ito sa nabuo nitong banda kasama si Celine, Dion at Erwin. Ang ginawa ng apat ay sinunod muna nila ang kanilang kagustuhan sa musika, bago nila pasukin ang tunay na buhay na naghihintay sa kanila. Sa galing ng mga to ay natanggap nila ang kasikatan. Lumipas ang taon ay natapos na rin si Alex sa kanyang pag-aaral, at tuluyan na silang nagpakasal ni Rex. Ang sekreto ay hindi habang buhay mong maitatago. Ngunit kung naging matapang ka, katulad ni Alex ay maaari mo itong malampasan at magbunga ng kagandahan. Ang kwento rin na ito ay kagaya ng buhay ni Dion. Ang masamang ugali ay may pinagmulan at kailangan lang ng isang taong kayang umintindi at magpabago ng sitwasyon ng isang tao. Minsan sa ating buhay, na kung sino pa ang iyong kalaban, ay siya ring iyong kakampi. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga kwento. Naway subaybayan niyo pa ang mga susunod na kwentong nais naming ibahagi sa inyo. Muli nagmamahal, Inday Series. Wakas. Kas. 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 Kas.